dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magkakaiba, magkaisa, dahil pare-pareho ang problema. Mas matatag kung tayo ay magsasama-sama-sama. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo. At magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 155 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang makakasama po ninyong ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya at Jason Reyes. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin po sa inyo, madam. Okay. Madam. Ano ba yun? Hello mga kauban. Mga kauban, maayong buntag, maayong buntag actually, magandang gabi, magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin sa Pilipinas at kung saan dako man tayo ng mundo. Makikita rin tayo sa Facebook at Twitter. Use Radyo Migrante. #Radyo Migrante, one word. There you go. Yes. Ayun. So ngayong gabi, pag-uusapan natin sa Radyo Migrante ay ang peace process. Ano nga ba itong usaping pangkapayapaan at bakit nagkakaroon ng usaping pangkapayapaan sa Pilipinas at ano ang connection nito sa struggles o sa pakikibakan ng mga pisante para sa kanilang karapatan sa lupain, no, sa Pilipinas. Kaya makakasama natin live via phone patch maya-maya lamang ay si Randall Echanis. Siya ang consultant ng National Democratic Front of the Philippines para sa peace negotiations with the government of the Philippines since 1990. Si Sir Randy Echanis din ay isang Deputy Secretary General ng Kinsang Magbubukid ng Pilipinas at incumbent National Chairperson of Anak Pawis Parties. Kaya maya po kakausapin natin siya. Tatanungin natin, bakit nga ba may peace process at anong kaugnayan nito sa pakikibakan ng mga magsasaka at pisante para sa pakikibaka sa kanilang karapatan sa kanilang lupain. Pero bago yan, news and headlines mo tayo. Kaya mauna ka, Jason. Actually, bago pa yung news and report, Sige. gusto lang natin batiin yung mga nakikinig, syempre, Okay. weekly.
yung mga masugid natin nakapagkinig. At saka gusto ko rin magbigay ng special shoutout sa mga mahal natin sa buhay, sa mga pamilya natin, sa mga kapatid, na patuloy na sumusuporta sa trabahong ginagawa natin dito sa Radyo Migrante. Alam natin na we always say volunteer work ito, no? So meaning oras at saka resources natin na nandito para sa isang layunin, para mabigyan natin ng boses ang mga manggagamang Pilipino, kabataan, kababaihan. Kaya salamat. Thank you for your support. At dahil dyan, Jason, ay mananawagan din tayo na sana po patuloy po yung pag-donate ninyo sa Radyo Migrante at sa CHRY Community Radio dahil po ito lamang ang tanging show na kung saan makakarinig kayo ng mga progresibong mga pagbabalita na hindi nyo maririnig kahit saan man sa mainstream media at nanalo na po tayo ang ating Radyo Migrante ng National Campus Community Radio Association Award ng First Honorable Mention nung nakaarlaan lamang at nitong taong na ito at saka nung nakaraang taon bilang Spoken Word Awardee dito po sa CHRY Community Radio. Kaya po tuloy-tuloy po ang pagpasok ng mga donasyon dahil po para po ito sa buong sambayanan. Hindi po napupunta sa amin ang pera, napupunta po sa alternative media, napupunta po sa serbisyong lagi nating hinahandog sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. At dahil dyan, mamaya makinig kayo pag bago matapos yung programa, so makikinig kayo buong isang oras, no? Sa bago matapos yung programa ay may announcements para dun sa mga interesadong mag-volunteer. No? Exactly. So okay. For our first news for the night, ito ay galing sa manilabulletin.com.ph. EU crackdown on illegal migrants, refugees worries Filipinos in Europe. A crackdown order by the Council of the European Union against undocumented migrants and refugees is getting 746,701 Filipinos in Europe worried, about 138 and 88,000 of them identified as irregular tourists. The crackdown, called Mos Maiorum, was approved by the Council last July and began rounding up undocumented migrants last October 13th until October 26th in the EU member countries. Migrante International, a global alliance of overseas Filipinos, said Mos Maiorum is in direct violation of the European Convention for the Protections of Human Rights and Fundamental Freedom, the Universal Declaration of Human Rights, and the International Convention on Protection of the rights of all migrant workers and their family. Quote, these conventions do not discriminate against undocumented and irregular migrant workers, Gary Martinez from Migrante International chairperson said. Martinez said undocumented migrants and refugees should not be marginalized as they should provide solution to labor shortages or the clamor for cheap labor in host countries, especially in the times of economic crisis. Mos Maiorum only makes them more vulnerable to grave abuses and human rights violations, Martinez added. Instead of arresting irregular migrants and treating them as criminals, their status should be rectified because it makes them more vulnerable to abuse and exploitation by crime syndicates. Mos Maiorum is being implemented at a time when health epidemics, civil wars, and conflict in the Middle East, North Africa region, and elsewhere in the world continue. Millions of people are on the run because of these. Such a situation makes it a tool for crime and trafficking syndicates to intensify their activities. Constricting borders and implementing stringent immigration policies will not only cost the lives but also worsen trafficking in person in the region, Martinez said. Migrante International has supported the international campaign for decriminalization and legalization of undocumented migrants and refugees worldwide. Killing of farmers in Compostela Valley, part of counterinsurgency according to Human Rights Group. Ito po ay nagmula sa karapatan. According to Human Rights Group, in quote, the killing of farmer Rolando Dagansan and his son Judah by the 66th Infantry Battalion of the Philippine Army or IBPA is not a simple accident, end quote. Karapatan Secretary General Cristina Palabay said, end quote, the killing is meant to send a chilling message to the residents that they are among the armed forces targets, end quote. Dagansan, 43, and his son, 15-year-old Judah, came from their farm in Cabitian, New Bataan, Compostela Valley when they were attacked by soldiers of the 66th IBPA Alpha Company last October 12 at around 3 a.m. According to news reports, their bodies were badly disfigured with so many gunshot wounds. Their heads were defaced while Rolando's arm was cut off.
Palabay said, in quote, "It is hard to believe that the soldiers did not intend to kill the victims, considering the grave injuries inflicted on them, which resulted to their deaths. This is not the first time either that the 66 IB has killed civilians," end quote. She cited an initial report by Karapatan Southern Mindanao that Gregorio Galacio Sr. was also killed by the 66th IBPA in this house last July 19 in New Bataan Town. Karapatan condemned the killing of the Dagan sons. In quote, "The extrajudicial killing is reduced to a mere common crime of homicide, taking away the political motive of the incident," end quote, Palabay said. Karapatan demanded justice for the Gansans, justice for all victims of human rights violators. And for our next news, Philippine government and National Democratic Front set meeting on restarting peace talks. This is from Inquirer.net. In quotes, a series of consultations between the NDF negotiating panel and a high-level delegation from the government of the Philippines has resulted in a meeting between the two sides scheduled in Utrecht within the next few days. In unquote, in an NDF statement to the Cordillera Human Rights Alliance, Luis Salandoni, the chief negotiator for NDF, said, in quotes, "The two sides are discussing the possible resumption of peace negotiations after the collapse of talks on truce and cooperation in February 2013. Halandoni did not say when exactly the meeting would be held or what issues would be discussed. He said the meeting resulted from the efforts of the new special envoy appointed by the Norwegian government, which serves as a third-party facilitator in the negotiations. The NDF also expressed an eagerness to talk, but Halandoni said this should be grounded on the previous peace agreements mutually accepted and signed by both parties. Halandoni said, "We reiterated our readiness to resume formal talks on the basis of past bilateral peace agreements in order to address the roots of the armed conflict." That is an excellent segue to our topic for tonight, which is peace process. What can be done? How can we truly achieve it in the Philippines? And we will have Randall Chanis, consultant of the National Democratic Front of the Philippines in the peace negotiations with the government of the Philippines since 1990. He is also the Deputy Secretary General of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or the Peasants Movement in the Philippines, and incumbent National Chairperson of Anak Pawis Party List. So, hello. Good morning, Mr. Chanis. Good morning po. Magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Migrante. Oh, okay, so tuloy na po tayo dun sa diskusyon, ano? Ang topic po natin ngayong gabi o umaga dyan sa Pilipinas ay peace process. Umaga po rito. Peace process. Kapag sinabi nating peace process, ang ibig sabihin natin dito ay nire-recognize natin na may conflict o digmaan sa Pilipinas at idinadaan ito sa peace process o pakikipag-usap para sa pangkapayapaan at mabigyan ito ng solusyon. Ano pong tingin nyo dito base sa perspektiba ng NDF at kung totoo bang may digmaan na nangyayari sa Pilipinas? Opo, sa kasalukuyan po at magmula pa po noong itatag ang CPP at ang New People's Army noong 1968 ay nagkakaroon na po ng armadong labanan sa pagitan ng mga puwersa militar ng gobyerno ng Pilipinas at ng New People's Army. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang National Democratic Front of the Philippines ay palaging bukas at nakahanda na makipag-usap sa pamamagitan ng negosyasyon pangkapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas upang maugat at ma-address po natin kung ano ang mga kadahilanan ng nangyayaring armadong labanan, mabigyan ng kalutasan ang mga ito para na rin po magkaroon ng isang tunay na kapayapaan, tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating bayan. Hanggat hindi po talaga tunay na kinikilala at nalulutas ang ugat ng problema ng kasalukuyang armadong labanan na nagaganap, ay malayo po magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating bayan. So kinikilala po na meron pong nangyayaring labanan o civil war
sa kasalukuyan sa Pilipinas. Mhm. Ano po yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms at bakit po ito mahalaga sa usaping pangkapayapaan at paano po ba ito makakapagbigay ng benepisyo sa mga magbubukid? Ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, ito po yung tinatawag o lalong kilala sa katawagang KASER. Ito po ang ikalawang item sa 4 na substantive agenda sa kasalukuyang negosyasyon pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front. Noong pong bilang background lang po, maikli, noong pong September 1, 1992, noong pong pirmahan ng GPEDS at ng NDFP ang The Hague Joint Declaration, ito po yung nagsilbing framework sa kasalukuyang peace negotiations. Tiniyak po at napagkasunduan na merong 4 na agenda ang gagawing peace negotiation. Ang unang item po sa agenda, yung pong natapos na, ito po yung CARIL o ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Ito po ay napirmahan na noong 1998. Ngayon, ito pong KASER. Ito po ang ikalawang agenda. Ang halaga po na matuloy na po ang pag-uusap dito sa KASER. Ito po ang pwede natin sabihin pinaka-main component o sabihin naman po natin pinaka-meat sa usapang pangkapayapaan. Unang-una po, layunin po nitong i-address yung mga ugat ng nagaganap na armadong labanan sa ating bansa. Ang ibig pong sabihin nito, kinakailangan mabigyan ng makabuluhang reforma at kalutasan ang mga social at economic issues at problems na siyang ugat ng kahirapan ng mamamayan, lalong-lalo po ng mga magsasaka, mga manggagawa, at iba pong maralita sa ating bayan. Sa matagal na pong panahon, sila po ang talagang nagdaranas ng matinding pagsasamantala, kahirapan, at sa ngayon nga po ay talagang matinding kagutuman at karahasan ang kanilang dinaranas. Ngayon, para po malutas, isa pong paraan para malutas ang ganitong suliranin ng mamamayan na siyang ugat ng kanilang mga paglaban, kinakailangan pong mabigyan natin ng tunay at makabuluhang reforma at kalutasan ang kanilang mga hinaing at problema. Yan po ang layunin kung bakit ang NDFP ay nagharap ng kanyang draft KASER para ihapag po sa pag-uusap sa pagitan ng GPS at ng NDF. So, sa pamamagitan po nitong KASER, tinitiyak po ng National Democratic Front of the Philippines na ang makikinabang sa anumang mga benepisyo at reforma na idudulot ng KASER, yung pong pinakamahirap na sektor sa ating bayan. At tinitiyak po ng NDF na ang anumang mapagkakasunduan sa KASER ay tunay na magiging makabuluhan at makalulutas sa problema ng mamamayan. Kaya bahagi po rito sa KASER, yun usapin po ng problema sa lupa ng mga magsasaka. Kung atin pong makikita, ang karamihan po ng mga mandirigma o red fighters ng New People's Army ay galing sa uring magsasaka. Sa ating pong lipunan, ang mga magsasaka ang mayorya o may pinakamalaking bilang at sila rin po ang higit na nagdaranas ng iba yung pagsasamantala at kahirapan. Sa ngayon po, ang sitwasyon ng mga magsasaka ay sa pangkalahatan 7 sa bawat 10 magsasaka ang walang sariling sinasaka sa ibang rehiyon pa nga po, lalo na sa Southern Tagalog, sa bandang Visayas. Kaya umaabot sa 8 sa bawat 10 magsasaka ang walang sariling lupa sinasaka. Dahil po dito ay talagang maraming pagsasamantala ang kanilang dinaranas tulad ng pagbabayad ng mataas na land rent, yung pong mataas na porsyento kapag sila umuutang sa landlord, mataas po na bayarin sa mga kanilang production sa kanilang pagsasaka tulad po ng mataas na upa sa mga makinarya, bayad sa irigasyon, mataas na presyo ng kanilang binibiling mga pataba, pesticides, at maging mga binhi.
habang napakababa naman po ng presyo ng kanilang produktong ibinebenta. Ngayon, sa ganito pong sitwasyon, makikita natin ang talagang napakalaking kaibahan sa kalagayan ng pag-aari ng lupa sa ating bayan. Hanggang sa ngayon, sa kabila po na mayroong tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program o yung FAPE, Land Reform ng gobyerno, nananatili pa rin pa po sa Pilipinas ang napakarami at malalaking mga asyenda. Ang katabagan pa nga po dyan ay mga asyenda pa rin. Tulad po ng napakakilalang asyenda Luisita na mahigit 6,000 hektarya na pag-aari po ng pamilya ni Pangulong Aquino. Sa katunayan, nag-decide na po ang Supreme Court ng Pilipinas noong pang April 2012 o 2 years na nakakaraan na ipamahagi na ang Hacienda Luisita sa mga farmers at sa mga agricultural workers na nagtatrabaho doon. Pero sa halip na ipamahagi ay ang ginagawa ng pamilya ng Pangulo ay kanilang pinapalayas yung mga magsasaka, binobulldozer yung kanilang mga pananim, at yung mga nagpro-protestang magsasaka ay kanilang kinakasuhan at patuloy na pinagbabantaan. Yan po ang tunay na nangyayari ngayon kung sa Hacienda Luisita. Nandiyan din po yung mahigit 8,000 na hektarya na isang malaking hacienda sa Batangas, yung pong Hacienda Luok, na ikinukumbert naman po ni Henry C. Ito po yung may-ari ng Qmart, yung pong napakalaking negosyo sa Pilipinas. Nabigyan na ng titulo yung mga magsasaka sa ilalim ng CLOA, subalit ito po ay kinansel ng DAR dahil ito po ay kinumbert ni Henry C. para maging ekoturismo na lugar. At katulad po na nangyayari sa Hacienda Luisita, marahas din po pinapalaya sa mga mangingisda at sa mga magsasaka doon. Pinagbabantaan at ang iba po ay kanila rin pong kinakasuhan. Andiyan din po yung problema sa Araneta State. Ito po ay sa San Juan del Monte. Binabanggit ko lang po yung ilang mga malalaking mga hacienda at mga na nangyayari ngayon. Ito po ay halos mahigit 300 hektarya. Pinapalayas din po yung maapektuhan po rito yung mahigit 30,000 na mamamayan at saka mga magsasaka dahil sa planong pagtatayo ng MRT-7 ng gobyernong Aquino. Itatayo po yung MRT pero palalayasin naman po yung mga naninirahan doon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, dito po yan sa Quezon City, at yung mga magsasaka na naninirahan po sa tungkong mangga sa San Jose del Monte. Ito po yung pag-aari din ng pamilya ng mga Aquino Rojas, Araneta Rojas. So, nandiyan pa rin po yung mga malalaking asyenda sa Negros. Karamihan po dito, pag-aari naman ni Danding Cuangco na tsuhin ni Pangulong Aquino. Napakarami pong asyenda rito na kanyang pag-aari. Ang isa lamang pong pwedeng sabihin natin dito, yung 4 na asyenda sa La Carlota City na halos 2,400 hectares. Isa lamang po yan. Nananatili pa rin po sa kabila na mayroong reforma sa lupa na huwad ang gobyerno. Ang mga malalaking mga plantations, agricultural plantations na pag-aari po ng mga multinational corporations tulad ng Del Monte na halos 64,000 hectares sa Mindanao. Yung pong Dole Philippines, 100 hectares na nasa Mindanao din po. Yan po ang kalagayan sa ngayon at patuloy po na nagkakaroon ng problema sa pagpapalayas ang mga magsasaka. Banggitin ko na rin po rito yung pong planong pagtatayo ng Clark Green City. Ito po yung bahagi ng dating Clark Air Base na sasakop ng mahigit 9,000 hectares pero palalayasin po ang mga naninirahang mga katutubo, mga magsasaka sa sakop ng Bamban at Capa sa Tarlac, Angeles sa Pampanga at ilang bayan sa southern Zambales. Ngayon, lalala po ang ganitong problema, lalo na't niraratyada ngayon sa Kongreso ang planong charter change o yung pag-amenda ng konstitusyon na pinangunahan po ng mismong Pangulong Aquino. Dito po, lalong lalala ang problema at suliranin ng mga magsasaka sa lupa dahil papayagan po kung maamendahan tong konstitusyon na ang mga dayuhan ay maaari na pong mag-ari 100% pag-aari sa mga lupa at natural resources ng ating bansa.
So yan po ang ilan lamang sa malalaking mga problema, lalo na tumatama po sa mga magsasaka sa ating bayan, kung kaya't napakahalaga nga po na ang usapin ng reforma sa lupa at yung pong national industrialization ay mapag-usapan na po sa negosasyon pangkapayapaan sa ilalim po ng social and economic reforms. Ito po ang halaga na ang kasera ay mabuo po upang sa ganon ay mabigyan ng kalutasan, lalong-lalo na po yung problema sa lupa ng mga magsasaka. Na siyang kadahilanan din po kung bakit talagang hindi na matiis ng mga magsasaka ang kanilang kahirapan, kung kaya humahawak ng armas at lumalaban upang igiit ang kanilang karapatan, ang kanilang kabuhayan at ang kagalingan hindi lamang ng mga magsasaka kundi ng buong mamamayan sa ating bayan. So yun po ang halaga ng KASER at kung papaano po to direktang magkakaroon ng benepisyo sa mga magsasaka at malutas ang napakatagal na pong problema sa lupa ng mga magsasaka sa ating bayan. Sa ilang taon na po ninyong naging consultant ng NDF at sa karanasan po ninyo sa pakikipag-usap sa gobyerno ay marami na rin pong nangyari na mga development sa kabilang banda sa Pilipinas at maraming tao nagsasabi marami pa po bang magsasaka talaga sa Pilipinas, kung titingnan natin ay gumaganda na raw ang ekonomiya ng Pilipinas at na re-recognize na siya sa international quote-unquote market. At sa tingin po ba ninyo ang solusyon na kinoconsider ng KASER at ng iba pang mga proposal ng NDF ay talagang magiging viable o talagang magiging tunay na mga solusyon sa kabila ng pakikipaglaban ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtangan ng armas? Ano pong tingin nyo dun sa linawin ko lamang po na ang sinasabing nagaganap na economic progress ngayon sa Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ng Pangulong Aquino ay gawa-gawa lamang ng gobyerno. Sa katunayan, ang nakikinabang kung meron man sinasabing kaunlaran sa ekonomiya ng ating bayan ay yung kanyang mga KKK, yung mga kamag-anak, kaklase, kapartido, sila po ang nakikilabang at yung mga dayuhang namumuhunan sa ating bayan. Pero yung pong malawak na mamamayan, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga katutubo, ang mga mangingisda, ang mga ordinaryong mamamayan, ay talagang patuloy po nagdaranas ng matinding kahirapan sa ngayon. Matataas ang presyo ng mga bilihin, napakatataas ng halaga ng lahat ng mga serbisyo tulad ng kuryente, ng tubig, lahat po yan. Lahat po, pati pagpapa-ospital, pati pag-aaral, pati ang presyo ng bigas na mismong pangunahing produkto ng mga magsasaka, napakataas ang halaga. Napakarami pong problema ng karaniwang mamamayan. Kung kaya yung sinasabing pag-unlad na 7% ng ekonomiya sa ilalim ng gobyernong Aquino ay hindi po talaga maramdaman ng ordinaryong mamamayan. Ngayon po, naniniwala po ang National Democratic Front of the Philippines na merong mahalagang magagawa ang NDF sa pamamagitan ng pagpasok sa peace negotiations para mabigyan at ma-address ang problema ng mamamayan, lalong-lalong po ng mga magsasaka. Ngayong kasabay ng kung titignan po ninyo ang naging kasaysayan ng peace negotiations, magmula na yan po noong 1986, 87 sa panahon pa po ni Cory Aquino, hanggang sa ngayon, mahigit ilang pong dekada na yan, meron na rin naman pong mga kasunduan na nagawa sa pamamagitan ng negosasyon sa pagitan ng GPS at saka ng NDF. Ang isa pong napakahalaga rito, yung pong tinatawag na The Hague Joint Declaration.
ito po yung parang framework ng pag-uusap. Dito po napagkasunduan yung 4 na substantive agenda at kung papaano po ang magiging basis ng pag-uusap na nakabatay po sa kapwa mga napagkasundo ang prinsipyo sa usapin ng national sovereignty, social justice, at wala pong mga preconditions sa pag-uusap. Ang isa pong mahalagang naging agreement sa loob po ng ilang dekada ng pag-uusap, yung pong Karil, dito po ay bagamat ito po ay patuloy na nalalabag, lalong-lalo na po ng AFP at saka ng PNP, pero ito po ay mahalaga rin na kasunduan upang matiyak na ang mga military abuses ay atin pong nailalantad at nalalabanan. Meron pa pong ilang mga 10 agreements na napagkasunduan. So meron na rin pong itinatakbo. So balit talagang pagdating po dito sa pagpapanday ng kasunduan sa Kaser, talagang dito po ay kitang-kita kung paanong umiiwas ang gobyerno para mapag-usapan to. Lalo na po, ito na po yung pag-uusap hinggil sa kalagayan sa paglutas sa problema ng mga mamamayan. Ito na po rito yung reforma sa lupa sa mga magsasaka. So kung titignan ko po, meron din magagawa yung peace negotiations, pero hindi po lamang dapat dito umasa ang mga mamamayan sa pagkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating bayan at sa kanilang kalagayan. So kinakailangan din po yung napakahigpit na mga pagkakaisa at patuloy na pagkilos ng mamamayan para igiit ang kanilang karapatan kasabay po nitong isinasagawang peace negotiations. So, hindi lamang po ito yung po pwedeng maging pag-asa ng mga mamayan. Sa kabila po na mayroong peace negotiations na alam naman natin na nagpapatuloy, natitigil, ang mga puwersa naman po ng National Democratic Front of the Philippines ay tuloy-tuloy po sa kanilang iba't ibang forma ng pagkilos para ipagpatuloy ang pagkikipaglaban ng mamamayan. Yun po, ganun po. So, ganun po magagawa, subalit mahirap din pong dito lamang iasa. Sir Randy, Opo. ang tanong ko po ay gaano po kahalaga para sa aming mga migranteng Pilipino, lalo na po kami din po ay mga kabataan din, at ang malawak no na international solidarity na malaman po at maintindihan ang usaping pangkapayapaan between the government of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines. Opo, napakahalaga nga po na ang mamamayan, lalong-lalo na po ang mga kapatid natin, ang mga mamamayan natin nasa ibayong dagat, tayo po mga migrante, ay malaman po natin kung ano ang mga pinag-uusapan dito sa usapang pangkapayapaan, maintindihan natin upang maging kabahagi din po tayo at aktibong makalahok para sa pag-uusap na ito. Kung titignan po natin yung pong draft ng NDF sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, yung pong Kaser, meron po yung bahagi o seksyon kaugnay po sa rights of the working people, livelihood and social services. Dito po ay kabahagi yung kaugnay na sa mga migrante at o yung tinatawag nating overseas Filipino workers. Kabilang po sa seksyon ng Kaser ng NDF yung pong pagbibigay ng proteksyon sa mga OFWs sa unfair labor practices, discrimination, kaugnay po sa mahigpit ng mga immigration policies at mga occupational hazards. Lahat po yan ay bahagi sa isinusulong ng NDF sa ilalim ng Kaser. Kaya bagamat nasa ibayong dagat po tayo, nandito pa rin po yung ating mga kamag-anak, yung ating pamilya at malamang ay karamihan sa mga migrante natin dyan ay galing po sa uring magsasaka. Kaya ang nangyayari po dito sa Pilipinas ay mahalagang nalalaman din at nagiging kalawak po ang mga kababayan natin sa labas ng bansa dahil kayo po ay kabilang pa rin sa mamamayang Pilipino at hindi po mayaalis na anuman pong mga nangyayari sa ating bayan ay inyo rin pong nararanasan at kinakailangan din pong ating nalalaman upang tayo po makalahok ng aktibo
sa anumang mga pagsisikap na magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa ating bayan. Kaya kinikilala po namin ang pagtulong, ang pagkilos ng mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung pong mga migrante, sa kanila pong pagsisikap. Isa na po itong programa ninyo na naglalayo maiparating sa ating mga kababayan po dyan sa Canada. Ang tunay pong nangyayari sa ating bayan, ano po ang tunay na dahilan ng labanan, at bakit kinakailangan pong merong peace negotiations, at bakit kinakailangan pong lahat tayo ay aktibong lumahok sa peace negotiations na ito. At itaguyod po ito para sa kagalingan po ng ating bansa at mamamayan. So kami po ay nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, migranteng Pilipino na sa labas ng bansa na mahigpit na ipanawagan din po sa gobyerno ng Pilipinas na muli na itong bumalik sa negosasyon, makipag-usap sa National Democratic Front na ang NDF naman po, tulad ng mga ipinapahayag nito noong pa man at hanggang sa ngayon, ay laging nakabukas at nakahanda na makipag-usap sa gobyerno dahil napakahalaga po na ang mga suliranin ng ating mamamayan, lalong-lalong na po ng mga magsasaka, na siya pong agenda ngayon sa gagawin pag-uusap, ay mapag-usapan na po at kahit papaano ay magkaroon ng mga makabuluhang reforma o reforms na magbebenepisyo po sa mga magsasaka at sa kabuuan na rin po ng mamamayan. So sa pagkakaalam ko naman po, may ginaganap sa ngayon na informal talks. Informal na pag-uusap lamang po ang level sa pagitan ng mga representative ng gobyerno ng Pilipinas at saka ng negotiating panel ng NDF. Meron pong informal talks ngayon dyan sa Netherlands. At batay po sa naging pahayag ni kasamang Louis Halendoni na siya pong chair ng NDFP negotiating panel, ay napakalaki ng posibilidad na sa malapit na hinaharap, ito po sigurong mga susunod na buwan, sa malapit na hinaharap, ay muli pong mag-resume na ang negosasyon sa pagitan ng GPH at saka ng NDF. Napakalaking bagay po ito at wini-welcome po, lalong-lalo na po ng mga magbubukid na muli na pong mag-resume ang pag-uusap. Mukhang mag-uusap naman po. Maraming salamat po, Sir Randall Echaniz. Pansensya na po, magtatapos na po ang ating interview. Sa susunod ulit po, kung may pagkakataon po, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa amin, sa Radyo Migrante. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po ang migranteng Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Mabuhay din po kayo po. Salamat po. At yun po, si Randall Echaniz, isa po siyang peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines sa peace negotiations, representing comprehensive agreement on social economic reforms sa Reciprocal Working Committee. So maraming salamat po. So ayun, napaka-interesting no ng ating pinag-usapan natin ngayong gabi kasi Jason, gusto mong no? Okay. Kasi kanina habang nag-aaral, binuo natin yung synthesis, no. So pretty much yung natin, napakahalagang malaman natin yung isyong nangyayari ngayon sa Pilipinas kasi kung bakit nga patuloy na naghihirap ang sambayan ng Pilipino. At mahalagang maintindihan kung bakit nagkakaroon ng usaping pangkapayapaan dahil ang kasaysayan nga mismo ang nagsasabi na walang kaunlarang nangyayari para sa buong sambayanan at mas lalo pa itong umigting sa kasulukuyang rehimeng US Aquino. Ngayon ay naiintindihan natin kung bakit nagkakaroon ng sapilitang migrasyon mula sa kanayunan patungong kalunsuran ay dahil sa hindi nga makayanan ng mga magsasaka o ng magsaka ng mga pisante, mga manggagawang bukid dahil hindi sapat ang kanilang ani at kita upang iahon ang kanilang kahirapan. Kaya nga po ayon po sa sinulat ng komentaryo ni Retired Court of Appeals Associate Justice Mario Guarina III na Economic Nationalism Voices from the Past, ito po ay nilabas noong September 24. Ngayong taon lamang ay naalala niya na in a manner unprecedented in history such that we became the fastest growing Asian country or economy next only to Japan. Ang tanong nga po natin ay sino po ba nakikinabang sa pag-unlad na pinagmamalaki ng rehimeng US Aquino?
Yeah, at saka dagdag ko lang rin doon, Rhea. Lalo na sa mga kabataan, hinggil sa pag-aaral natin dito sa peace negotiation, kasi dun sa mga walang background, nagtatanong tayo, bakit ba merong armed conflict sa Pilipinas, kung bakit may issue, ganon, Yung masasabi lang natin is, kung talagang i-analyze natin ito, yung armed conflict sa Pilipinas kasi matagal nang nandun. It's been, how long has it been? 45 years? 45. So, Yeah. I'm sure merong issue, yung issue talagang, kumaga, pressing talagang issue for that to even be there to begin with. At saka meron ako nabasa, I'm really trying to look for it, pero merong isang author na sabi niya ay, kung yung isang bansa ay, for instance, may gobyerno, tapos wala kang alternative, yun ay mas nakakatakot, 'di ba? Pag wala kang, there's no alternative to what the current government is. Mas kaya siguro maganda pag-aralan to, or at saka bakit nga, ano nga yung tinutulak ng peace process conversation. Ayun. Maganda rin kung maganda yung sinabi ni Jess tungkol sa alternative, kasi lalo pat election period ngayon dito sa Toronto, sa Canada. So magandang mapag-aralan din yung nangyayari sa Pilipinas, dahil sabi nga ng ating guest ay makilahok ng aktibo dun sa mga political na mga diskusyon para ma-empower tayo. Ano ba yung pwede nating magawa kung tayo kolektibong kumikilos. Lalo pat nire-recognize natin na may ganitong nangyaring kahirapan, violence at iba pang oppression sa Pilipinas at maging sa kung saan ka man. Lalo na yung sistema na ginagalawan natin, papalooban ay lugmok sa kahirapan. Ayun, maraming salamat, Jason and Ish. At ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang tinatawag nating pulso ng migrante. Recently, there were news about two of our kababayans, Jennifer Laude and Evelyn Bumatay Castillo, who were both murdered on October 11th sa Pilipinas at dito sa Mississauga. Kaya naman po tayo lumabas at nagtanong sa mga kababayan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Maru Maisa ng iWorkers Migrante, ang organisasyong miyembro ng Migrante Canada. Ditong mga nakaraang araw ay nabalitaan natin yung pagkamatay ng ating kababayan na si Evelyn Bumatay Castillo. At ang aming pong reaction dito ay syempre nabigla kami. At ganun din po, tulad ng mga ibang nangyayari sa mga migrante ng ganitong klaseng krimen, humihingi po kami, ang aming pong panawagan bilang kapwa niya caregiver, ay humihingi po kami ng hustisya para kay Evelyn Bumatay Castillo. Sana po ay maparusahan kung sino man yung pumatay sa kanya. At bilang isang miyembro ng organisasyon ng mga caregiver, ay gusto ko rin pong ituwid yung ibang opinyon ng ating mga kababayan at ng iba pang mga individual tungkol dun sa kanyang trabaho. No? Hindi po usapin dito kung ano yung trabaho, kung isa siyang sex trade worker o habang siya ay isang live-in caregiver. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin po dito, siya ay pinatay. Kaya marapat lamang na parusahan ang pumatay sa kanya. Hindi po nakakahiya si Evelyn. Ang nakakahiya po ay yung patuloy at talamak na paghihirap ng mga migranteng Pilipino dahil sa kababayaan ng ating gobyerno, partikular ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Yun po. Maraming salamat po. Tungkol sa issue na yun, una talaga kailangan ng justice para dun sa mga kababayan natin na pinatay, pinaslang. Although, sinasabi nila yung issue kay Evelyn Bumatay, yung kababayan natin na pinaslang sa Mississauga, she's still in under live-in caregiving program, and then she had an issue of being nakakaawa kasi hindi ibig sabihin na kung ano man yung trabaho niya, yun na yung dahilan para patayin siya. Sa akin doon, para sa akin doon, bigyan siya ng hustisya kasi ang issue doon, minarder siya. Kaya ano pa man yung trabaho niya o ano man yung dahilan ng pagiging klase ng trabaho niya, ang issue doon, pinatay siya. Ganon din naman kay Jennifer Laude na pinatay ng US Marine. So, I think it's better na talagang ipaglaban natin yung hustisya para sa kanila kasi karapatang pantao natin yun.
My name is Kim. I'm from the Revolutionary Student Movement at York University. Me and Randy, my comrade, are here in solidarity with the Filipino comrades of Bayan Canada and its other organizations to bring justice to the death of Evelyn and Jennifer. We recognize that, in our line to advance the proletarian feminist line, we recognize that the most exploited women in Canada are live-in caregivers and racialized women who work here under vulnerable conditions, and we stand with our comrades to demand to grant permanent residency for live-in caregivers now. We also stand in solidarity with bringing justice to Jennifer, who was killed by a U.S. Marine in the Philippines. We have trans members in our organization, and we recognize that trans liberation will only be really fulfilled if we are also against imperialism and colonialism, and we also, as trans revolutionaries, we have to stand in solidarity with the Filipino people's fight for national liberation. The death of Jennifer, while it is very sad and very heartbreaking, we should seize the opportunity to really educate the masses that trans women's lives are so vulnerable, and even more vulnerable under U.S. imperialism. The American occupation needs to stop in the Philippines. I'm sure Jennifer's not the first woman that was killed, that was raped or assaulted by a U.S. Marine. This is probably just the first one that was reported or brought into attention of the media. But I am sure that there are many trans women who have been victimized by U.S. military in the Philippines, and I think we should really stop this now and really stand and really push for the scrapping of the Visiting Forces Agreement in the Philippines. When I heard the news about Jennifer Laude, I was very shocked for two main reasons. First, just the act of how she was brutally killed and how she was treated. That image of being drowned in a toilet. It's so inhumane, and it was so shocking to me that someone would do that. But the other thing that was shocking to me was the fact that nothing could be done on the, in terms of the government side from the Philippines. When you read the news articles, it says Philippine government has filed a murder complaint. That's not a complaint. They should be able to charge the U.S. Marine for what he did. Magandang gabi, si Bayani Idadis nga pala ho, member ng Filipino Migrant Workers Movement, FMWM. Nandito kami ngayon sa may Batters at Wilson, nakikiisa at nakikiramay sa mga namatay na kababayan natin na si Evelyn Bumatay Castillo na isang caregiver dito sa Toronto, Canada, at si Jennifer Laude na pinatay ng isang sundalong Amerikano na pinatay siya sa Olongapo. Reaksyon doon sa pangyayari na mga namatay na kababayan, syempre malungkot at galit sa mga pangyayaring naganap. Ang panawagan, syempre, mabigyan ng hustisya para kay Jennifer Laude at makasuhan ang sundalong Amerikano na pumatay sa kanya. Pero ang primary ay yung bigyan pansin yung BFA na i-scrap siya dahil hindi siya talaga nakakatulong at hindi nakakabuti sa lipunan ng Pilipinas. Para kay Evelyn Bumatay Castillo naman, sana huwag baliwalain at tulungan ng gobyerno natin na may pauwi siya, at habang sa proseso ng kaso ay tulungan siya at suportahan. At para din sa mga naiwan na anak ay sana bigyan pansin na dahil si Evelyn siya ang tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya, at sana umaksyon ng gobyerno natin dito para matulungan yung pamilya niyang naiwan. Yung pagkapatay kay Jennifer Laude at kay Evelyn Bumatay Castillo ay nakakagitla, pero nakakalungkot at nakakagalit din. Sabay-sabay lahat. Ito yung dalawang pagpaslang na naganap sa parehong araw, bagamat sa dalawang magkabilang bahagi ng mundo. Pero ito ay halimbawa ng mga pinakamatinding klase ng karahasan na sinasapit ng mga kababaihang Pilipino. Si Jennifer, isang transgender na babae, yung una sa lahat yung mga attitude tungkol sa mga tao na transgender o bakla o lesbian, yung klase ng hate crime at yung hindi pag-unawa at pagka-ignorante pa rin ng mga tao. Pero bukod doon na nangyari ito sa konteksto na ang Pilipinas ay may military agreement with the US at ang suspect sa kanyang murder ay isang sundalong Amerikano na mayroong history ng mga pagpaslang at pandarahas ng mga sundalong Amerikano sa mga Pilipino habang nandoon sila under the terms ng mga military agreements between the governments of the United States and the government of the Philippines. At matagal nang maraming nag-o-oppose sa mga ganong agreement dahil nga sa mga ganitong bagay kung saan parang malayang nakakagawa ng mga violation sa karapatan ng mga Pilipino na nasa sarili nilang lupain, yung mga dayuhang sundalo, dahil nandun yung privilege na yun sa kanila dahil sa mga military agreements.
Yung kay Evelyn Bumatay Castillo naman, napakasaklap na mangyari sa isang kapwa migrante. Yung pumunta ka lang sa ibang bansa para mabigyan kabuhayan yung pamilya mo, pero biglang isang violent death yung mangyayari. Kung ang sa akin pa yung nakatawag pansin sa akin, yung mga initial na news reports, ang headline ay sex worker murdered in Mississauga motel, na nilabelan na siya kaagad ng ganoon, na hindi naman natin alam kung siguro yun lang yung impormasyon na nandoon na nakuha nung sumulat. Pero yung mga sumunod na article naman, caregiver moonlighting as a sex worker, mayroon na kagad stigma na una sa lahat, ang baba na nga ng pagtingin sa mga Pilipinang caregiver, tapos dudugtungan pa ng sex worker na mayroon pang lalong dagdag na stigma na mababa din ang tingin. Pero sa akin, hindi. Ang concern ko una sa lahat, dapat makita ng mga tao na si Evelyn na isang migranteng Pilipino na nagtatrabaho para mabuhay at buhayin ng kanyang pamilya, at kung totoo ngang siya ay nagmo-moonlight bilang isang sex worker, katulad ng pagkarami-raming kababayan natin na may primary job at may 2 o 3 pang mga part-time job, ginagawa nila yon dahil kulang yung kinikita nila para buhayin yung sarili nila at yung mga pamilya nila. Dapat tingnan mabuti kung ano ba yung nagtutulak sa mga kababayan natin na umalis at mag-engage sa mga delikado at vulnerable klase ng trabaho. At doon dapat panagutin yung gobyerno ng Pilipinas na una sa lahat, sa labas ng bansa, protektahan yung mga kababayan natin at i-address yung ugat ng kahirapan at kakulangan ng trabaho kung bakit kayo kailangan pang lumabas ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Yun po ang ating pulso ng migrante, and for our shoutouts and announcements, nais ba ninyong maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective kung kayo ay interesado bilang volunteer. Maaari kayong sumali sa mga pagsasanay sa iba't ibang training na binibigay ng CHRY radio station at ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, reporter o correspondent, tagapagsaliksik o researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com or radmig105.5fm@gmail.com, o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652, 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. At sa mga announcements na hindi natin nabanggit ngayong gabi ay ilalagay po natin sa Facebook, Radyo Migrante Facebook page, maya-maya po lamang. Maraming salamat, Jason Ish, at maraming salamat po sa nakikinig sa atin dito sa Radyo Migrante. At susunod po ay si Roy Green ng Odyssey. Kaya pang huling awitin natin ay syempre ang ating migranteng Pilipino. Ang naglikha ay si Carl Ramirez. Kaya maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na linggo. Happy birthday Ate She, happy birthday Ate Winnie, happy birthday Marie. Happy birthday. Sino pa? All Happy the birthday Octoberians. Ayun. Okay. Maraming salamat. Magandang gabi po. Saan mang dako ng mundo, may migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran.